Luzon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Department of Finance tiwalang lalago pa rin ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng pagpapairal ng bagong foreign policy ng Duterte administration. Government Peace Panel tiwalang malalagdaan ang final peace agreement sa CPP-NDF sa loob ng 1 taon. Mahigit 1,000 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Talondos, Las Piñas. Napabaya ang kandila na ginamit sa undas, hinihinalang pinagmulan ng apoy. Una po sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and the Rescue Team ang mga nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at San Pedro, Laguna. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tamo ng galo sa baba ka ng sikwa tuhod ang rider na si Dante Tumakin matapos mahagip ng van ang minamaneho niyang motorsiklo sa South Road Properties sa Cebu City pasado alas 7 kaninang umaga. Ang angkas at asawa naman niya na si Hunata ay nasugatan sa kanang tuhod at may mga galo sa katawan matapos sumadsad sa kalsada. Agad namang tumakas ang van na nakabangga sa kanila. Binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga biktima at saka inihatid sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samantala sa bahagi naman ng Laguna ay tinulungan rin ng UNTV News and Rescue ang magkasintahang naaksidente sa motorsiklo sa boundary ng San Pedro at Binyan kagabi. Ayon sa mga biktima, nagit-git sila ng mga kasabayang motorsiklo kaya sila natumba sa kalsada. Nagtamo ng mga gasgas ang driver ng motorsiklo na si Mardinel Lorica habang multiple abrasions naman ang tinamo ng angkas nitong si Laika Medinilla. Rider sa harapan namin na gumagamit ng device habang nagmamaneho. Sobrang bagal niya, swerving pa, bumubusina kami, wala siyang respond. Hanggang kinain na yung daan namin, panic braking kami mula doon. May mabuhangin, skip na kami. Matapos napatan ng pangunang lunas ng grupo, ay tumanggi nang magpahatid sa ospital ang mga biktima. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi nababahala ang Department of Finance sa babala ng ilang international economic analyst sa posibleng pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa bagong foreign policy ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Tiniyak ng Department of Finance na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Sa kabila ito ng babala ng Moody's Investor Service na maaaring maantala ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kasunod ng pagbabago ng foreign policy ng Duterte administration. Ayon kay Finance Secretary Sani Dominguez, malinaw ang mga palatandaan na maayos ang kondisyon ng ekonomiya ng bansa. Halimbawa nito ay ang mababang inflation rate o walang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Stable rin ang currency exchange rate o ang palitan ng piso sa dolyar at ang pagkakaroon ng quality workforce ng bansa. Look at the fundamentals. It's really hard to see where we could go wrong. Upang matiyak naman na magpapatuloy ang planong development projects ng Duterte administration, may marching order ang Department of Finance sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue para sa huling bahagi ng taon. Collect. Because we need the money to spend on the infrastructure. It's not collection so that we have a big bank account. At para masiguro naman ang zero corruption sa BOC, desidido ang kagawaran ng pananalapi na magsagawa ng lifestyle check sa mga tauhan ng naturang ahensya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa napapanahon ang paggamit ng nuclear energy bilang power source ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng panukalang buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant upang tugunan ang problema sa supply ng kuryente sa bansa. Ito ang balita ni Victor Cusare. Ang paggamit ng nuclear energy ang nakikita ng ilan na solusyon sa problema sa supply ng kuryente sa bansa. Nito lamang nakaraang Setyembre, binisita ng ilang mambabatas ang Bataan Nuclear Power Plant upang malaman kung maaari pa itong magamit o kailangang magpagawa ng ibang nuclear power plant. Ngunit kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi pa napapanahon ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. It is not yet an extremist. Wala pa talaga the danger zone that we will dive
if there's no energy. But when the going gets rough, maybe someday, not during my presidency. Huwag muna ngayon. Ayon sa Pangulo, kailangan munang pag-aralang mabuti ng pamahalaan kung paano malalagyan ng safeguards ang paggamit ng nuclear power plant. Really, really tight safeguards to assure that there will be no disasters if there is a nuclear leak or explosion somewhere in the nuclear reactors that we will be building. Pag may leak yan, pag magano, lahat tayo tatamaan dyan. And it's our country, you should remember that. Una na ring nagpahayag ng pangamba ang grupong Philippine Movement for Climate Justice sa planong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Para sa grupo, dapat iukol na lamang sa pagpapagawa ng renewable power plants ang salaping ilalaan para sa BNPP dahil mas ligtas at mas malinis ito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kumpiyansa naman si Government Peace Negotiator at Labor Department Secretary Silvestre Bello III na malalagdaan ang final peace agreement sa National Democratic Front sa loob ng 1 taon. Inihagri ng kalihim ang ilang issue na maaring matalakay sa ikatlong round ng peace talks sa Oslo, Norway. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Positibo ang panig ng pamahalaan na malalagdaan ngayong taon ng Joint Permanent Ceasefire Agreement sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines o CPP-NPA-NDF. Ayon kay Government Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, noong Oktubre pa dapat lalagdaan ang nasabing kasunduan ngunit naantala ito dahil sa hindi pa nare-resolve ang mga issue. The Committee on Ceasefire could have not come up with a consensus on certain issues like what is considered as hostile act. How will you monitor observance of the ceasefire? So I requested that we reset the signing of the joint ceasefire, which was last October 26, to the last week of November, or it might even be on the first week of December. Itinuturing ng Government Peace Panel na malaking accomplishment ang inaasahang paglagda sa kasunduan sa pangmatagalang tigil putukan. Pagkatapos ng inaasahang paglagda sa ceasefire agreement ay nakatakdang ipagpatuloy ang formal peace talks sa Enero sa susunod na taon. Dito natatalakayin ang mga sensitibong issue na dapat na mapagkasunduan ng dalawang panig. We will meet again on the third week of January to discuss already the so-called heart and soul of the peace process, which is the issue on social and economic reforms. Because actually this is the issue that addresses the root causes of the armed conflict. Kabilang din sa mga isyong tatalakayin sa ikatlong round ng peace talk sa Oslo, Norway ay ang pagkakaroon ng independent foreign policy at pagpapatupad ng reforma sa lupang pansakahan. Naniniwala ang Government Peace Panel na malalagdaan ang final peace agreement sa CPP-NPA-NDF sa loob ng 1 taon. There will be a full discussion on these issues. Hopefully we could arrive at a consensus within the projected time frame, which is 9 to 12 months. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Dodoblihin ng Philippine National Police o PNP ang pagpapatupad ng foot patrol at police visibility kontra krimen matapos ipag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte na bawasan ng checkpoints sa buong bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bahagi na ipinatutupad ng anti-criminality campaign ng Philippine National Police ang fixed checkpoints. Ayon kay PNP Directorate for Operations, Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, may nakaset up silang mobile checkpoint kapalit ng mga tinanggal na checkpoint sa buong bansa. Paiigtingin rin aniya ng PNP ang pagpapatupad ng foot patrol at police visibility. Ang checkpoint is only one, isa lang yan sa mga factors ng pag-igting natin ng peace and order so that we would be able to maintain the peace and order in the area. Marami pa rin. Meron pa rin tayong tinatawag na mobile patrol, beat patrol,
No? And those are visibility patrols that we always do. Nagbabala rin ang general na maaaring masampahan ng kaso ang mga pulis na makikitang nagpapalamig at natutulog lamang sa loob ng mga patrol car. A reminder already to them that we do not only rely on checkpoints, we rely actually on the mobility of the people, most especially on their visibility. Ay, report nyo kami kaagad at kakasuhan namin, ipapapihaw namin kaagad, kasuhan namin yan. Nilinaw rin ni Cascola na maaari pa rin sila maglagay ng fixed checkpoint kapag may banta sa isang lugar base na rin sa kanilang intelligence report o kung may hinahabol na kriminal, may dragnet operation at case operational plan o co-plan. Ito yung sinasabi na na-implan na kailangang i-cover yung buong area para kung dumaan man yung criminal, riding in tandem, other terrorists and other criminals or those committing felonies, at least maagapan kaagad yung paglabas sila o pagpasok sa isang lugar. Sa kabila ng pagtatanggal ng checkpoint, inalis naman ng PNP ang agam-agam ng publiko dahil hindi naman aniya sila nagpapabaya at sa katunayan ay dodoblehin pa nila ang police visibility at pagpapatrolya para lamang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinagmalaki naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ang mga kaso na nakawan sa Metro Manila dahil sa epekto ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Halos kalahati ang nabawas sa mga insidente ng nakawan sa buong Metro Manila mula nang ilunsad ang kampanya laban sa illegal na droga. Batay sa datos ng NCRPO, mula sa 2.27 na weekly average nitong Enero hanggang Hunyo, bumaba na ito sa 1.24 sa huling linggo ng Oktubre. Ayon sa pamunuan ng Metro Manila Police, may direktang kaugnayan ang mga insidente ng carnapping, robbery at theft sa illegal na droga. Wala kang pambili ng droga, mapipilitan kang magnakaw. Diba? Kung hirap ka na nga, gumagamit ka pa ng illegal na droga, talagang mapipilitan kang pumatay or pumatay ng tao para nakawan lang siya. Sa ngayon, shoplifting na lamang ang karamihan sa mga naitatalang kaso ng nakawan. Inaasahan ding bababa pa ito sa mga susunod na buwan. Hindi naman natin mapangako sa ating taong bayan na talagang pwede nating gawing zero yan, no? Zero incident. Pero still, with this war on drugs natin, sa tingin ko, bababa pa ng todo-todo yung incidents natin, particularly dito sa crimes against properties natin. Samantala, matapos mapanatili ang mapayapang paggunita sa undas ngayong taon, tututukan naman ng pulisya ang seguridad sa parating na holiday season at pagtatapos ng taon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Mahigit 1,000 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Talondos, Las Piñas. Napabaya ang kandila na ginamit sa undas, hinihinalang pinagmulan ng apoy. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang send-off ceremony sa 17 Vietnamese fishermen na nahuli noong Setyembre sa Vigan, Ilocos Sur. Mula sa Sual, Pangasinan, ito ang balita ni Brian Lacanlale, live. Magandang hapon, Brian. Yes, magandang hapon, June. Pauwi na ng Vietnam ang mga mangingisdang nahuli sa karagatang sakop ng Pilipinas sa Ilocos Sur nitong Setyembre. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang send-off ceremony sa Wharf and Causeway sa bayan ng Sual, Pangasinan kanina. Nahuli ng patrolling boat ang Philippine Navy ang 3 Vietnamese poaching vessel lula ng 17 mangingisda sa layong 21 nautical miles ng West Dile Point, Ilocos Sur noong September 8. Pinasuhan ng mga baniyagang mangingisda ng paglabag sa Republic Act No. 10654, Section 91 at ang Commonwealth Act 613, Section 37A, 1 and 7 dahil sa pangingisda sa teritoryo ng bansa at pagpasok ng walang kaukulang dokumento. Subalit tinismis ng Associate Provincial Prosecutor ang mga reklamo laban sa kanila dahil napadpad lamang ang mga ito sa teritoryo ng Pilipinas, bunga ng bagyo at habagat. Matatanda ang matapos bumisita si Pangulong Duterte sa Vietnam noong Setyembre, sinabi nitong ibig niyang pakawalan ang mga naturang Vietnamese fishermen bilang pagpapakita ng goodwill ng Pilipinas
government ng Vietnam. Pinalalayan pa ng Philippine Navy ang mga mangingisda hanggang sa 24 nautical miles pauwi sa kanilang bansa. At yan muna ang update mula dito sa Sual, Pangasinan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Brian Lacanlale. Natapos na ang dialogo ng Department of Labor and Employment sa management at labor sector. Kabilang sa mga napagkasunduan ang tuluyang pagpapatigil sa contractualization scheme at pagbibigay sa lahat ng mga manggagawa ng mga benepisyong nakatakda sa regular na empleyado. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Natapos na ang serya ng dialogo ng Department of Labor and Employment sa company management at labor sector kaugnay ng usapin sa contractualization o ENDO scheme. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, isa sa mga panukala upang matigil na ang kontraktualisasyon ay pagturing ng service providers sa kanilang mga manggagawa bilang mga regular na empleyado. Yung service provider magiging employer nung worker. It's no longer the principal. In other words, yung worker will be elevated to a level of being a regular employee of the service provider. But he will be entitled to all the benefits of a regular employee. Ipinanukala rin ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang mahigpit na pagpapatupad sa mga umiiral na batas na nagbabawal sa ENDO sa halip na magsulong pa ng mga reforma sa sektor ng paggawa. And this was advocated by Donald D., who is the president of ECOP. Ang sabi niya, why don't we just implement strictly the provisions of the law on the issue of ENDO and the issue of contractualization. So ako naman, nakuan ako na parang nabuksan ang isipan ko na bakit kaya hindi maganda pag-isipan yon. Sinabi rin ng kalihim na hindi naman tumututol ang management sector sa inisyatibo ng pamahalaan na alisin ng tuluyan ng ENDO scheme. And in the meantime, sabi ko, will management agree to stop ENDO once and for all? Wala ng ENDO, we will just be left with the issue of contractualization. Okay naman sila. Nakatakdang ilabas ng DOLE ang pinal na posisyon sa usapin ng ENDO pagkatapos ng Labor Summit na gaganapin sa Mindanao at Cebu ngayong Nobyembre. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Hindi kawalan para sa Pilipinas ang desisyon ng Amerika na itigil ang pagbebenta ng assault rifles sa Philippine National Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yan ang deklarasyon ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa matapos harangin ng isang US Senator ang pagsusupply ng mahigit 27,000 piraso ng Sig Sauer M4 rifle para sa Philippine National Police. Ayon kay de la Rosa, hindi ang PNP ang nawalan kundi ang kumpanyang dapat ay magsusupply ng armas dahil nawalan sila ng benta. I don't care kung pabubuli yun or panggigipit. Basta sa akin, it's their loss, not ours. Di ba sa negosyo, yung nagbibenta ang nalulugi, hindi yung bumibili. Dahil tayo naman ay bumibili lang, hindi ba tayo nanghihingi. Gate ni Bato, hindi sila magpipilit sa Amerika, sa halip ay maghahanap na lang aniya sila ng ibang bansa na maaaring mag-supply ng mga kahalintulad na baril. Ilan sa kinukonsidera ang mga bansang Germany, Belgium, Israel at iba pang gumagawa ng M4 rifle. Nanghihinayang naman si De La Rosa sa panahon na gugugulin upang magsagawa ng panibagong proseso ng bidding para makabili ng armas. Kaya't madidelay ang delivery ng mga assault rifle na gagamitin ng PNP. Ang panghinayang ko lang dito is not for anything else, kundi yung time lost. Dahil nga, hindi basta-basta magbibid uli ng ganito kalaking procurement. Yung bidding process ay napakahaba. Matatanda ang hinarang ni US Democratic Senator Ben Cardin ang arms sale dahil umano sa extrajudicial killing na nangyayari sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Paliwanag naman ni United States Department spokesperson John Kirby na bagamat matagal na silang tumutulong sa Pilipinas, ay nais rin nilang masigurong hindi ito magagamit sa paglabag sa karapatang pantao. Our assistance programs are designed to address human rights concerns by expanding Philippine capacity to conduct effective, lawful investigations and professionalizing the criminal justice system so that it's more accountable, transparent,
effective and just. Sa kasalukuyan ay wala pa naman ani ang natatanggap ang PNP na kinakansela na ang transaksyon na nakatakdang i-deliver sa Abril ng susunod na taon. Kung sakali naman daw na kanselahin ito ay wala ng plano magsampa ng kasong breach of contract ang PNP dahil wala naman daw ito sa kontrol ng supplier. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Tumanggi namang magbigay ng komentaryo ang US State Department sa desisyon na ihinto ang pagbenta ng mahigit 20,000 assault rifles sa Philippine National Police o PNP. The department is restricted under federal regulations from commenting on the status of commercial export license approvals of proposed commercial defense sales. Siniguro naman ng State Department na patuloy silang magtatrabaho katuwang ang US Congress upang mabigyan ng security assistance ang mga kaalyadong bansa kabilang na ang Pilipinas. Sa iba pang balita, posibleng bukas pa matapos ng Manila City Government ang paghakot sa tone-toneladang basura na naiwan ng mga nagpunta sa Manila South Cemetery kahapon. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Maaga pa lang ay naglilibot na sa loob ng Manila South Cemetery ang truck ng Manila City Hall Public Services. Sinuyod ng truck ang 26 na hektaryang sementeryo upang kolektahin ang mga basurang naiwan ng mga nagpunta rito kahapon. Ayon sa garbage collector na si Rodel Modino, maaring bukas pa nila matapos ang kanilang trabaho dahil sa dami ng mga basura. Nasa tao na ho kung saan-saan lang ho itatapon kasi kung alam nila meron hong gumaganap na paghahakot ng gobyerno ng Manila City Hall. Basta hindi kami alis dito hanggang hindi malinis to. Tumulong na rin sa paglilinis sa sementeryo ang isang grupo at nire-recycle ang ibang bagay na maaari pang mapakinabangan. Yun namang ginagawa namin ito, mapupunta ito sa mga mission. Kasi may mga scholarship program din kami, mga disaster. Itong mga sakong ito, hindi ito mga basura, ngunit mga kandila na naiwan dito sa puntod sa loob ng sementeryo. Kung makikita nyo, yung laman yan, katulad nito, tunaw na ng mga kandila. Meron din naman yung mga hindi pa naubos na mga kandila. Pinagkakakitaan niya ng iilan dito sa loob ng sementeryo. Katulad nito, makikita nyo, kinikilo nila yan at binibili nila 15 pesos kada kilo. Habang kumikita naman sila, dahil binibenta nila ito sa labas, kumikita sila ng 2 piso hanggang 3 piso kada kilo. Taon-taon naman po yan, bumibili kami. Bale, may kumukuha sa amin yan, ginagawa rin kandila. Samantala, may pailan-ilan namang humabol pa rin na makabisita sa sementeryo ngayong araw. Sa tala naman nila Police District Command Post, humigit kumulang 500 katao rin ang pumunta sa South Cemetery. Sobrang dami ng tao kahapon, mas hirap, blood ako. Mas ma-okay dito ngayon kasi konti na ng tao. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Manila. Idinaing naman ng mga operator ng bus sa Araneta Terminal ang pagkalugi dahil sa mababang bilang ng mga bumiyahe noong long weekend. Ito ang balita ni Grace Casin. Wala pang 10 ticket ang nabili kay Jenilyn sa maghapon. Kakaunti umano ito dahil kadalasan ay fully book ang kanilang ticket tuwing may long weekend. Medyo konti yung pasahero ngayon, konti yung kita. Ayon naman kay Pinky, mas mababa ang bilang ng mga pasaherong umuwi ngayong long weekend kumpara sa mga bakasyon tuwing Disyembre at Abril. Hindi rin umano puno ang mga bus na umaalis sa mga terminal at gumagastos pa sila para sa maintenance ng mga sasakyan, kaya malaki ang kanilang lugi. Yung sahod araw-araw sa mga empleyado, sa mga driver, ganun. Tapos yung diesel nila pag umalis yung bus dito. Ngayong tapos na ang holiday, pailan-ilan na lamang ang mga pasaherong pauwi sa Visayas gaya ng Samar, Tacloban, Ormoc, Leyte at Calbayog. Ngunit wala halos pasahero papuntang Bicol. Masaya naman ang mga pasahero dahil hindi siksikan sa terminal lalo't madami silang dalang gamit. Pag kuha ng ticket, okay naman kasi maluwag naman yung biyahe. Walang ganong pasaherong pauwi. Kakaunti man ang mga pasahero, patuloy ang inspeksyong isinasagawa ng mga otoridad sa mga bus bago bumiyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi naman kinansela ang mga biyahe sa mga pantalan ngayong araw sa kabila ng maulang panahon sa maghapon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tuloy
Tuloy ang biyahe ng mga barko mula Manila North Harbor papunta ng Cebu at Cagayan de Oro mamayang alas 6 ng gabi. Mahigit 700 pasahero ang nakatakdang pumalaot mamayang gabi at marami sa kanila ang maaga pa lamang ay nakaantabay na sa passenger terminal. Kahapon, akala ko hindi matutuloy. Kasi sabi nga nila may bagyo, pero parang okay lang, parang mahina naman yung ulan. Samantala, tinatayang 15 hanggang 20,000 mga pasahero ang pabalik sa mga pantalan sa Manila mula sa mga lalawigan matapos ang undas. Mahigit 1,000 pasahero na ang dumating kaninang tanghali sa Manila North Harbor galing ng Cebu at Cagayan de Oro. 263 na pasahero naman kaninang alas 2 ng hapon galing naman ng Iloilo at Bacolod. At kahit tapos na ang long holiday, naka-full alert pa rin sa mga pantalan. Andito rin po ang PNP Maritime together ng Philippine Coast Guard, Philippine Army, at PPA. Tulong-tulong po kami para mapanatili yung kapayapaan, katahimikan dito sa port area. Masungit man ang panahon at maulan, wala pa namang inaanunsyong pagkansela sa mga biyahe sa mga pantalan ngayong araw. Tinitiyak pa rin ng pamunuan ng shipping companies at Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga pasahero. Maigi nang ikansela ang mga biyahe kapag maulan at mapanganib ng pumalaot. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. At karing kay katamong balitang promdi. Maragulya nga sa da karing Dabawenyo ing ipatupad ng Comprehensive Anti-Smoking Ordinance king balen a plano daring ipatupad king mabilog a bansa. Ining balita ng Janice Inhente. Ang syudad sa Davao ang giila nga usa ka modelo sa pagsulong sa Smoke-Free Philippines. Giila ang lungsod sa World Health Organization tungod sa epektibo nga pagpatuman niini sa pagbawal sa pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar. Ilalom sa Comprehensive Anti-Smoking Ordinance sa Davao, hugot nga ginabawal ang pagpanigarilyo sa mga matataong lugar sa sulod man o sa gawas sa mga establishmento o mga sakyanan. Sumala sa mga Dabawenyo, dako ang natabang sa ila niini nga ordinansa samot na sa ilang panglawas. Dako kay katabang sa gobyerno nga makahatag nga makontrol nila ang pagpanigarilyo sa katawan. Dili lang patakat ng sigarilyo kani mga uban na sensitive kayo mga tao na bawal silang sigarilyo. Sa mga madakpan nga milabag sa ordinansa, adunay multa sa una nga opensa nga 1,000 o 1 ka buwan nga pagkapreso. 2,500 pesos sab o 2 ka bulan nga pagkapreso sa ikaduha nga paglabag o 5,000 pesos o 4 ka buwan nga pagkapreso sa ikatulo nga paglabag. Even sa mga establishments, nag-report sila o sila mismo nag-police na po sa ilang establishment kay sila man po gud ang ma-finan. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Posibleng ideklaradeng bilang drug-free ang probinsya na ning Bataan king Tuto king Aldo. Ining balita ng Joshua Antonio. Ideklara na ang Bataan bilang kauna-unahang drug-free province sa bansa sa mga susunod na araw. Ito ay matapos sertipikahan ng 237 chairman ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADA Council ng Bataan ang katibayan na sugpo na ang ilegal na droga sa lalawigan. Provincial government natin para sa presensya ng ating butihing Pangulo para sa official declaration ng drug-free Bataan. Inaantay lamang ang pirma ng Central Luzon Police Director at PIDEA ang manifesto ni Bataan Police Director, Police Senior Superintendent Benjamin Silo at matapos ay dadalhin na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Babala naman ni Police Senior Superintendent Benjamin Silo na tutugisin nila ang mga sumukong user at pusher na muling nagbabalak bumalik sa iligal na gawain. Iminungkahi naman ni Central Luzon Police Director Chief Superintendent Aaron Aquino na gamitin rin sa ibang probinsya ang pinatupad na sistema sa Bataan upang may deklara na ring drug-free. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang kakatamong balita ay bating miyayaliwang lugar king kakatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Dalawang hinihinalang drug pusher ang nasawi at 4 na iba pa ang naaresto sa isinagawang anti-drug operation sa Calamba, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong.
Dalawang miyembro ng Maramag Ortiz Drug Group ang napatay ng mga pulis matapos umanong manlaban sa isinagawang anti-drug operation sa Barangay Mayapa, Calamba City, Laguna kaninang umaga. Nasawi sina Maximo Magnaye at Alano de la Peña matapos magtamo ng tama ng baril sa iba't ibang parte ng katawan. Arestado naman ang 4 na iba pa nung manoy tulak ng ipinagbabawal na gamot. Sila yung tinuturong mga nagsusupply. So it come out na naging subject natin sila for a newly identified drug group. Nakumpiska rin sa mga suspect ang 2 kalibre 38 na baril. Sinasabing labas-masok na sa kulungan ang mga napatay na suspect dahil sa kaso ng illegal na droga. Pagka nalalaman nila na sila medyo umiinit, nalipat po ng lugar yan. So, nevertheless, hinahabol pa rin natin sila, inaalam natin kung nasan sila at inaalam natin kung anong activity nila. And we make coordination. Napag-alaman din na ang grupo ng 2 ang nagbabagsak ng shabu sa karatig na lugar tulad sa Cabuyao, Laguna. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, hinihinalang nagmula sa isang napabayaang kandila na ginamit sa undas ang sanhi na nangyaring malaking sunog sa Barangay Talondos, Las Piñas City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Joan Nano. Kitang-kita sa video na ito kung gaano kalaki at kabilis kumalat ang sunog na nangyari sa Barangay Talondos, Las Piñas City pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Umabot sa mahigit 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan matapos itong tupukin ng apoy. Wala namang napaulat na sugatan o nasawi sa insidente, ngunit isa ang napaulat na nawawala na hanggang ngayon ay bineberipika pa ng mga otoridad. Kwento ng ilang mga residente, nagising sila dahil sa ingay at nagulat nang makita ang napakalaking apoy sa kanilang lugar. Bomberon dumating na dapat nakarescue sa yun ang nga problema. Tulad ng sinabi ko kanina, yung nozzle ng hose pag hindi nagbubukas. Tapos yung bombero pa, nagbombero, wala naman tubig. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection ang tunay na dahilan ng pinagmula ng sunog. Pero hinihinalang nagsimula ito sa isang napabayaang kandila na ginamit nitong nakaraang undas. Batay nga sa initial assessment ng BFP, tinatayang nasa halos 800 kabahayan ang natupok ng maituturing na pinakamalalang sunog na nangyari dito sa kanilang barangay. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang mga residente at nabigyan na rin ng libreng pagkain, gamot at mga damit. Habang ang ilan naman ay bumalik sa kanilang mga nasunog na bahay upang kunin ang iba pang mga bagay na maaari pang mapakinabangan. Yun ang barangay naman namin, meron kaming budget tungkol sa barangay risk reduction management, meron kaming budget yan. Yung budget na yon, ibibili namin ng damit. Kasi ito, mga 4 days pa siguro ito dito, bibili namin ng pagkain din. Umapila naman ang tulong sa pamahalaan ng mga residente, lalo't karamihan sa kanila ay walang naisalba kahit isa sa kanilang mga gamit. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. at 36 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Bagyong pangangalan ng Marce, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Dalawang bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa Dagat Pasifiko. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kailan ba papasok yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility?
Magandang gabi, Juliet, sa ating mga kasambahay. Bukas na nga ng umaga, ina-expect na papasok itong bagyong papangalan ng Marce. At sa ngayon ay 50-50. Ibig sabihin, 50% yung chance na ito ay mag-landfall o tumama sa ating bansa. At 50% din ang chance na ito ay mag-recurve o lumayo naman sa ating bansa. Ngayong meron ng northeast monsoon o amihan, ay posible na ito kung sakasakali ang magtulak o mag-push dito sa bagyong si Marce, palandfall o patama dito sa ating bansa, June. Sige Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nito pong dalawang bagyo. Una, yung mas malayo sa Philippine Air Responsibility, nasa 2,920 kilometers sa may silangan po yan ng Luzon. Taglayan ng kastang hangin na 55 km per hour at yung pagbugso ay abot po sa 70 kph. Kumikilos po pa west-northwest sa bilis na 25 km kada oras. Sino man pong isa pa, yung mas malapit po sa par, ito nga pong papangalan ng Marce, bukas ng umaga ay nasa distansyang 1,440 km sa may silangan naman po ng Visayas. Taglayin ito, lakas ng hangin ng 45 kph at pagbugso na abot po sa 55 km kada oras. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 17 km kada oras. At yun ang pong intertropical convergence zone na nakaka-apekto sa may Southern Luzon, sa may Visayas and Mindanao. At yung northeast monsoon o amihan natin ay nakaka-apekto naman sa may Northern at Central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang era po ng Bicol, Mimaropa at Calabarzon, meron pong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na maranasan. Samantalang Cagayan, Ilocos Norte ay makakaranas din po ng mahinang mga pag-ulan. May mga isolated rain showers and thunderstorms din po sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa may area ng Tuigaraw. Pero sa Baguio po, 17 to 24 and Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Ang buong Visayas, makulimlim at makararanas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature na maaaring maitala bukas. Metro Cebu and Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang buong Mindanao din po ay cloudy skies. May mga chance na magkakaroon din po ng light to moderate rains dahil nga po yan sa ITCC. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, sa Metro Davao 33 at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise 5:52 a.m. atin naman pong sunset 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo. And for the news abroad, U.S. presidential candidate Hillary Clinton calls on the FBI to release all new information in its probe of her private email server. Calvin Manaig reports. U.S. Democratic presidential candidate Hillary Clinton on Friday called on the FBI to release all new information in its probe of her private email server and said she did not think the agency would change its conclusion in July not to prosecute her. So the American people deserve to get the full and complete facts immediately. The director himself has said he doesn't know whether the emails referenced in his letter are significant or not. I'm confident, whatever they are, will not change the conclusion reached in July. The FBI is investigating more emails as part of a probe into Hillary Clinton's use of a private email system, it said on Friday, in a new twist to the U.S. presidential campaign that could damage the Democratic candidate just 11 days before Election Day. Federal Bureau of Investigation Director James Comey said in a letter to Republican U.S. Congressional Committee Chairman that the agency would determine whether the additional emails contained classified information, adding that he did not know how long it will take to complete the additional work. The announcement came as Clinton and Republican opponent Donald Trump entered the final stretch of campaigning ahead of the November 8 election. She leads Trump in opinion polls after a bruising campaign in which she has struggled to convince voters that she is trustworthy and honest. Fresh revelations about Hillary Clinton's use of email are unlikely to assuage those concerns, and questions around the FBI investigation will now likely dog her in the coming days as she campaigns across battleground states.
Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. At least 6 people were killed and 10 others were injured following a collision between a commuter and a school bus in Baltimore, Maryland. James Bontuyan has a full story. 6 people were killed and 10 were injured Tuesday morning when a school bus crashed into the oncoming traffic and ripped through the side of a Maryland Transit Administration bus in southwest Baltimore. The drivers of both buses and 4 passengers on the MTA bus died in the crash, and 2 more passengers were in critical condition Tuesday evening. No students were on the school bus during the crash. Once the yellow school bus struck the Mustang, it continued eastbound, then struck the pillar at the Loudon Park Cemetery. The pillar has some damage to it, as you can see. The bus struck that pillar and then continued eastbound, where it went into the oncoming traffic and struck an MTA bus on its driver's side and basically ripped the entire driver's side off of the vehicle. It literally looks like a bomb exploded in the bus, and it's catastrophic damage. 10 people were taken to hospitals with injuries ranging from minor to critical. This was a major incident, some of which that some seasoned individuals in my organization said they haven't seen this type of wreck in their career. The school bus was on its way to pick up a student with a driver and an aide aboard. 13 people were on the Maryland Transit Authority bus. Mayor Stephanie Rawlings Blake offered her condolences to the victims and their families and praised the first responders. The National Transportation Safety Board said that the federal agency planned to spend a week investigating the crash and what caused the school bus driver to lose control of his vehicle. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. 33 trapped miners were confirmed dead after a gas explosion in the southwestern city of Chongqing 2 days ago. The Rescue Operation Command Center announced Wednesday morning that all of the trapped miners or trapped underground were dead after recovering bodies of the 15 missing miners. Bodies had been lifted up to the ground, and authorities are now working on identification, compensation, and investigation. The explosion happened on Monday morning at Jinshanyu coal mine in Laisu town of Chongqing. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Isa po nating kasangbahay na mayroong tinatawag na pugita o pterygium eye problem ang matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNCV at partner in public service na Fatima University Medical Center. Ito ang balita ni June Soriao. Dating driver ang 47 anyos sa si Mang Roy Espiritu, residente ng Barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Ngunit mula nang lumabo ang paningin, natigil siya sa pagmamaneho at tumutulong na lamang sa kanyang asawa sa pagtitinda upang may panustos sa gastusin sa araw-araw. Parang hindi na ako makaaninaw ng tao, makaaninag. Isa pa po, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Doon sa trabaho ko kasi kailangan malinaw ang mata. Kaya naman nagtungo si Mang Roy sa UNTV Action Center upang ihingi ng tulong ang pagpapagamot sa kanyang mga mata. Agad naman siyang inilapit ng programang Serbisyong Kasangbahay sa Fatima University Medical Center na isa sa ating mga partner in public service. Meron po siyang tinatawag na pugita or sa English, pterygium. Ito po ay laman na kumakapal na nagsisimula sa gilid ng mata at lumalago at lumalaki patungo sa cornea, yung pinakasentro ng paningin sa harapan. Pag ito ay manatili, maaari ito ay mangati o kaya magkaroon ng grado or astigmatism at magkaroon ng panunuyo ng mata. Matapos masuri ni Dr. Vicente Santos Jr. na isang retinal specialist, agad na isinailalim si Mang Roy sa operasyon. Ang gagawin po natin is a surgical excision with conjunctival autograft. Ang ibig po sabihin ng conjunctival autograft, kukuha tayo ng laman na nandun sa parehong mata
At yan ang itatapal po natin pang takip doon sa pinutol na pugita. Napakasimple po ng procedure. Life back to normal lang po. Kaya napakalaking bagay po nung natugunan o katugunan nung maoperahan po itong aking mata. Dahil isa po yun sa pangunahing kailangan ko para ako'y makapaghanap buhay ng maayos. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling na si Mang Roy matapos ang matagumpay na operasyon. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa iyo, Angela. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao sa Quezon City. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Angela. Balik normal na naman tayo ngayong araw na ito dahil matapos ang long weekend ay medyo nakakaranasan naman ng matinding traffic sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Unahin natin silipin ang sitwasyon ng traffic dito sa may EDSA Cubao. Sa mga bibiyahe po ng pa-south or dyan sa may area ng Makati at ng Pasay, sa ngayon po wala pa naman magiging problema itong southbound lane ng EDSA Cubao Aurora. Pero kung inyong mapapansin, yung kabilang lane ay medyo mabagal na po. Ayan po ang northbound ng EDSA Cubao Aurora. Sa lahat po ng pauwi ng Quezon City, dyan pa lamang po sa may area ng Ortigas. Slow moving na po ang mga sasakyan hanggang makarating po kayo dito sa may area ng White Plains. Kasama na rin ang Santolan area at dyan po sa may Farmers. Ito pong mabagal na dali ng sasakyan ay hanggang dyan lamang naman po dyan sa may tapat ng Baliwag. At pag malapit na po kayo sa may Mega Q-Mart, kasama na rin po itong flyover ng Kamuning, ay magiging maluwag naman po ang inyong pagbiyahe. So balit, pagdating po dyan sa may area malapit sa Muñoz, slow moving na po ang traffic hanggang makarating po kayo sa may kanto ng Congressional. Puntahan po natin ang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang Recto Avenue. Sa mga papunta po ng Divisoria, light to moderate traffic na po tayo dyan ngayon sa oras na ito. Habang yung mga papunta po ng Legarda, moderate traffic na po dyan sa may area ng Recto Avenue sa Maynila. Puntahan po natin ang EDSA Guadalupe. Sa ngayon po, yung mga nagmumula sa Guadalupe area going po sa Shaw Boulevard, moderate to heavy traffic na po dyan sa may area na yan. At yung pong mula po sa may Shaw going to Ayala, heavy traffic na rin po dyan sa may area ng EDSA Guadalupe. Puntahan po natin ang area po ng Espanya Blumentritt. Sa mga papunta po ng UST sa oras pong ito, heavy traffic na po sa may area ng Espanya Blumentritt. At yun naman po mapunta ng Welcome Rotunda, moderate traffic na po dyan hanggang kayo ay makarating po sa may kanto ng G. Araneta sa may Quezon Avenue. Paalala po sa ating mga kababayan, ngayong araw po na ito ay simula na po ang extended na number coding. Lahat po ng mga sasakyan na ang plate number tatapos sa 5 at 6 hanggang 8 p.m. po ang number coding sa lahat po ng lugar sa Metro Manila. Siyempre po, atin pong subaybay rin po itong mas marami pong lugar sa Metro Manila na sa ngayon ay pinapatupad itong no window hours at expanded number coding. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monok Son, live na nagulat mula sa EDSA Cubao sa Quezon City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ipinabalita. Magandang gabi po.